Ito ang Barangay Bunawan, matatagpuan sa bayan ng Dato Paglas, ikalawang distrito sa probinsya ng Maguindanao sa ilalim ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang Dato Paglas Municipality ay nasa gitna ng mga bayan ng Buluan, Maguindanao at Tulunan, North Cotabato. Sa lugar na ito, umusbong ang isang kooperatiba sa ilalim ng Agrarian Reform Community Program na naging dahilan upang umunlad ang kabuhayan ng maraming magsasaka. Paano nga ba nag-umpisa ang Bunawan Agrarian Reform Community? Dito po sa Bunawan is nakukompose po kami ng 3 religion, yung Christian, Muslim at saka yung Lumads. So naisip ko ngayon, nagsiset ako lagi ng meetings nang sa ganun ay magkaunawaan kami. Palagi ko silang sinasabihan na mag-create tayo ng kooperatiba hanggang sa nagpatawag-tawag na po ako ng mga assistant galing po sa DA nang sa ganun po ay mag-guide po nila kami na kung paano po yung kooperatibang sinasabi. Kasi naririnig ko lang po ito dati pero palagi kong narinig na nakakabuti raw ito sa mga farmers o di kaya naman sa kahit na sinong taong nag-engage po dito na sumali. Ito pong 3 barangay ang nagbuo ng kooperatiba. Nag-elect po sila ng kanilang pangulo at mga opisyalis. Ngayon, nung magkaroon na ng eleksyon at nagkaroon na sila ng mga pangulo, sila po ay lumapit sa ating punong bayan, sa pangungunan ni Dato Muhammad Tong Paglas Sr. Al-Haj. Ganon din po sa amin sa Sangguniang Bayan. Kaya yung po ay pinag-uusapan namin, nakita po namin na napakaganda po ng layunin ng kooperatiba, kaya yun po ay kinatigan namin at tinulungan po namin. Bago narating ng Bunawan ARC ang tagumpay, dumanas din sila ng mga pagsubok. Taong 1970s, sentro ng kaguluhan ang Barangay Bunawan, Napok, Kalumenga at kalapit na komunidad sa bayan ng Dato Paglas. Di mapigilan ng sigalot sa pagitan ng Grupong Ilaga at Moro National Liberation Front. Unang-una po dito sa barangay na ito is sikat dito sa kaguluhan. Dati-dati mga Eminilep at saka Tagtag. Ilaga na tinatawag pero matagal na yun. Sa paglipas ng panahon, umusbong ang peace-loving community sa bayan at nabago ang pananaw ng tao tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Isa si Bunawan Barangay Chairman J. Tukaw sa instrumento upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lugar na ito. Sinabi ni Tukaw na ibinilin sa kanya ni Dato Paglas Mayor Muhammad Tong Paglas na sikaping mapanatili ang tahimik na pamumuhay ngayon ng kanyang nasasakupan. Mula nang tayo naging kapitan 2010, kaya natin napanatili ang pagkakaisa ng Christian Muslim dito. Kaya nabuo ang tri-people. Kasabay ng mga pagbabago, napag-isip-isip ni Agrarian Reform Beneficiaries Organization founder Haji Abubakar Adal Pumpong ang pagbuo ng isang grupo ng mga magsasaka sa tulong ni Municipal Agrarian Reform Officer Beatriz Pacunla at dating Development Facilitator at ngayon ay Municipal Agrarian Reform Program Officer Susan Aragones Duruin mula sa Department of Agrarian Reform Maguindanao Provincial Office na itatag ang Tri-People Marketing Cooperative noong May 25, 1995. Sinabi ni Marpo Duruin na ang pag-alalay sa ARBs ay isang mandato na nakapaloob sa Republic Act 6657 at ngayon ay RA 9700 sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program with Extension Reforms. Katuwang ng Municipal Agrarian Reform Officer ang lahat ng local government unit at iba pang line agencies para makumpleto ang preparasyon ng ARC Development Plan. So kailangan mo rin talaga silang i-monitor kasi kailangan din sila na mayroon din silang ina na mag-guide, ganun. Kasi kung pabayaan mo sila, wala din sila. Kaya nga nagkaroon ako ng 4 na arbos kasi nakikita ko sa kanila na mas effective yung ihiwalay-hiwalay mo sila. Kasi kapag isa lang yung inorganize ko, yung kabilang barangay, hindi mag-a-attend ng meeting. Yung kabila, hindi mag-a-attend ng meeting. Yung kabila, parang ganun. So ang ginawa ko, kanya-kanya silang arbo. Then nagkuha ako ng isang arbo as lead arbo. Yun na, kaya para okay na yung kanila. Yung smooth na yung kanilang pag-iisip. Ang Tri-People Marketing Cooperative ay nakasentro sa agrarian reform programs at ang layunin
ay tulungang maiangat ang kaalaman sa teknolohiya ng pagsasaka at umunlad ang kabuhayan ng mga farmer beneficiaries na binubuo ng mga Muslim, Kristiyano at indigenous people na residente ng komunidad. Inigising po namin yung mga magsasaka kasi kapag sinabi mo kasi magsasaka, mahirap mo nang gisingin kasi nakatuon na po yung sarili sa pagsasaka. Gusto ko silang gisingin para mag-engage sila sa, hindi lang basta pagsasaka, kumbaga itaas nila yung moral nila, bilang magsasaka kaya rin nilang mag-transform sa bilang maging negosyante. Ibinida rin ni Tukaw ang mga pasilidad na ipinagkaloob sa kanila ng Department of Agrarian Reform. Kung sa mga machineries naman po, mayroon na po na silang nabigay. So yung mga machineries po, mayroon na kaming isang harvester, tapos 4 na power tiller, isa pong reaper, 3 pong hand tractor, seedbed dryer. Yung warehouse na yan at saka yung solar dryer, wala pa po yung cooperative namin, nandyan na po yan. Yung mga una pong cooperative ang nagpatayo niya. Pero pundo rin yan ng DAR. Palay, mais, niyog at saging ang produkto ng 3 barangay. Pangunahing pagsubok sa mga magsasaka noon ang mahirap na kalsada. Sa hauling pa lang, lugi na sila sa gastos. Mga produkto, dati-rati per kaban dito 50 pesos ang ang charge paglabas sa from farm to market ganyan. O sa hauling lang yun. Matapos ang mahaba-habang taon ng paghihirap, gumawa ng inisyatibo ang Dar Autonomous Region in Muslim Mindanao upang maayos ang kalsada. Naglaan ng pondo ang nabanggit na ahensya at hiniling ang suporta ng Dato Paglas LGU. Noong una, nagdalawang isip ang local government ng bayan dahil 60-40 ang sharing para sa proyektong road concreting. 60% ng gastos ay mula sa lokal na pamahalaan habang 40% naman ay mula sa DAR ARMM. Kaya nung una, halos hindi namin sunggaban dahil ang aming munisipyo is 4th class municipality. Napakalit po ng ira namin, internal revenue allotment, no? Kaya nung nagkaroon ng 60-40, 60% ang sa LGU, 40% ang sa DAR, tama yung sabi ni Mayor, sa awa ng Diyos may tutulong sa atin. Ang RD score po, sabi nila, sagot namin ng fuel. Ang La Portera, ganun din, sagot namin ng fuel. Okay. Ang provincial government po natin, amin ang dump truck, lahat, amin. Bako, bulldozer, amin sabi niya. Aside from that, mayroon din po kaming mga equipment dito sa local government unit ng Dato Paglas. Yun po yung na-utilize natin. Kaya para sa amin, gumaan po yung 60-40. Halos magkapare-pareho lang. Agad ipinatupad ang proyekto sa pamamagitan ng supervisyon ni Municipal Engineer Nemia K. Nando. Aminado si Engineer Nando na sadyang mahalaga ang farm-to-market roads sa lahat ng lugar sa bayan ng Dato Paglas. Oo, kasi alam nyo, kahit saang bayan, kalsada ang isa sa pinaka-importante kasi nagkakaroon tayo ng access. So, nung sinabi nga access, yung kalsada, yan lang po yung una. So, kung titingnan natin ngayon, nagkailaw sila. Bakit? Dahil nakita ng itong bumibigay sa atin ngayon ng mga ilaw, ng Sukelco or ng Cotelco, na may kalsada na doon. So, nilagyan nila agad ito ng electrification. So, nagkaroon tayo ng elektrisidad dahil yun sa kalsada. Ngayon, ano ba yung mga basic needs ng isang barangay? Kung kagaya ng schools, ng health center, so kung anytime po na meron po tayong mga donors, mga sponsors for this kind po ng mga projects, meron na tayong access, may daan na. So yung daan ngayon is access lang, binibigyan lang tayo ng daan para pa sa mas marami pang darating na project. Matapos ang proyekto, nakahinga ng maluwag ang mga magsasaka na benepisyaryo ng bagong kalsada. Nung wala pa yung karsada, ang hirap po namin pumunta sa palengke. Kasi yung iba, sumasakay pa ng kalabaw bago umabot sa doon ka magsakay ng sasakyan papuntang Buluan at sa Katulunan. Pero sa ngayon, nasa bakod na namin yung mga sasakyan papuntang labas. At saka nagkulang na rin po yung transportation namin. Kasi dati-rati, ang from here to Tamburong is 50 pesos magsakay ka ng motor. Pero sa ngayon, 25 na lang. Nakatulong din sa paglago ng kanilang pagsasaka ang pagtatag sa Bunawan Krislam Communal Irrigators Association. Ang nabanggit na organisasyon ang nagbibigay ng patubig sa palayan ng mga farmers ng 3 barangay.
Kami po ang nag-maintain ng patubig. Kasi kung kulang ang tubig namin, gina-schedule namin yan. Nagbigay kami ng schedule sa mga tao para maganda ang hati-hati nila sa tubig. Ilang hektarya yung nakikinabang sa irrigation nito? 552 hectares. Upang lumawak ang kanilang mga kaalaman, sumailalim ang Bunawan ARBs sa Trainer Seminar on Livelihood, Training on Needs and Design Assessment, Orientation on Agri-Extension Services, Training on Halal Livestock and Poultry Production. Napawang ginanap sa Mindanao State University, General Santos City. Conduct on Organizational Maturity Assessment na ginanap sa ARC Bunawan Dato Paglas, Maguindanao. Business Planning and Development Workshop ginanap sa Felra Suites, Tacorong City. Presentation of Business Planning to ARBO with ISED, Ateneo de Davao na ginanap sa Cotabato City. Learning Expedition and Entrepreneurial Business Seminar na ginanap naman sa El Bajada Hotel, Davao City at Financial Management Seminar na ginanap naman sa Bunawan ARC, Dato Paglas, Maguindanao. Napiling Model ARC ang 3 barangay sa bayan ng Dato Paglas dahil sila ang kauna-unahang komunidad sa buong Maguindanao Province na nakapagpatupad ng mga programang isinusulong ng Department of Agrarian Reform Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil sa sipag at determinasyon, ipinagyabang din ng ilang mga co-op members na napagtapos nila ng pag-aaral ang kanilang mga anak. May mga anak ako na guro, may pulis din ako, sir. Kasalukuyan is 4 na ang nakatapos na anak ko. Isa ang maestro, isa ang college agricultural, may isang business management, merong agricultural engineering. May dalawa pang nag-aaral. So yung dalawa na hindi nakapag-aral, yun ang self-employed. Na driver doon sa truck na nabili namin at saka doon sa rice mill. Ang Bunawan ARC ay isang inspirasyon para sa lahat ng ARBs. Ayon kay Provincial Agrarian Reform Officer Bay Kabayan Bing Bakar. Definitely. Kasi itong lugar na ito, kaya nai-recommend namin na maging model ARC. First, yung malakas ang organization. Yung Agrarian Reform Beneficiaries Organization dyan talagang malakas. Nakakaisa sila. At pangalawa, yung local government unit support. Yung local government chief executive ay talagang full support sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Pangatlo na dahilan, yung trust ng opisina natin doon sa mga ARBOs. Of all the ARBOs dito sa Maguindanao na tinutulungan natin, yung ARBO lang doon ang naka-avail ng loan sa Land Bank of the Philippines. Yun ang isa rin sa mga dahilan kaya na na i-recommend natin. And pang-apat, yung marami tayong naibigay ng mga titulo. And yung mga titulo, pag na-assist yan sa Municipal Assessor's Office, na-issuehan ng tax declaration mga ARBs, alam nila kung magkano ang binabayaran nila na realty tax. So, in a way, every year, nagkakaroon ng additional income ang munisipyo out of the revenue collections from the realty tax paid by the ARBs. And this is not happening in other municipalities. Kasi yung iba ayaw magbayad ng tax. And panglima, yung ating Municipal Agrarian Reform Officer na na-assign doon. Nag-retire na siya ngayon, pero nung mag-retire siya, napalitan siya ng mas malakas. Ang magandang resulta niyan is pagbuo namin ng kooperatiba ay bawat membro ng ARBs ay nagkalapitan kami at nabuo namin yung kooperatiba namin. Magkaganon pa man ay unang-una is sa sarili ko is ginawa ko na habang nagkukulikta yung maro namin ng data sa 3 barangay na ito is nagtanim ako ng mangga. Kaya nga nasabi ni Ma'am Susan, nasabi niya ito ang model na ARBs. Kaya nagtanim ako ng mangga na yung 10 hectare na yon is tinaniman ko ng mangga. Lastly, nang ma-harvest na is nakabili na ako ng sasakyan.
Sa next cropping ko naman is nakabili naman ako ng rice mill. Kaya yung mga anak ko man yung mga laborer, naisip ko na yung mga anak ko na hindi nakapag-aral, gawaan ko rin sila ng pamamaraan na may kita sila sa sarili. Mula nung kalsada po ito, nadadaliin na po kami magpalabas po ng aming mga produkto. Pati yung mga traders po, hindi na rin nahihirapan kasi sila na lang po ang lumalapit dito sa amin. Pati yung mga negosyante po, parang lumalaki yung kanilang mga savings kasi mura na yung pasahe, lalo na sa tricycle. Ako po yung ubos na nagpapasalamat sa RSP2 sa DAR, sa Kimamparo, Bing Bakar, at saka sa dating unang mga sekretary at sa bagong sekretary ngayon, sa Imelda Sangkupan, at saka si Ma'am Maro namin sa Dato Paglas. Nagpapasalamat din kami sa paghihikayat paano paunlad din ang kup nito. Labis yung pagpapasalamat namin sa DAR kasi sa DAR na pasok kami bilang ARC, nagkaroon po kami ng ilaw, yung ilaw ng Pangulo. Sa pagkakataon na hindi kami siguro nasali sa ARC, wala kaming ilaw hanggang ngayon. Nagpapasalamat ako sa DAR, kay kay Faro, at saka yung sa sekretary na noong una pa at sa ngayon kay Ma'am Amihelda Sangkupan, nang dahil sa tulong ng DAR, nagkaroon kami ng mga kunting kaalaman at saka yung mga kakailanganin namin madali nang makaabot sa amin. Nagpapasalamat kami sir sa DARAM sa tulong niyo sa amin, tulong ng DARAM sa amin. Na makuha namin yung lupa, mabalik sa amin kasi kahit naman ng mga magulang ko, balik kami naman bilang tumatayo na para mapabalik sa amin. Maraming salamat sa DAR na nakatanggap po kami ng CLOA galing sa opisina niya. Naghayag din ng kanyang pagbati at paghanga si DAR ARMM Secretary Amihilda Sangkupan sa matatag na pagharap sa mga pagsubok na dinanas ng Bunawan ARC. Maraming salamat sa pinakita niyong magandang ehemplo sa ibang mga kasamahan niyong agrarian reform beneficiaries sa kalakhang lalawigan ng Maguindanao. Naway pagpatuloy niyo yung pagkakaisa niyo. Naway pagpatuloy niyo yung samahan, magandang samahan niyo, pati ang local government unit sa inyong lokalidad. Dahil mahalaga po kung lahat ng ahensya ng gobyerno na tumutulong sa kanila ay tinatanggap nila sa kanilang komunidad ng taus-puso. At maraming salamat sa pagtitiwala nyo hanggang ngayon sa Department of Agrarian Reform. Asahan niyo na patuloy din ang suporta na iaabot at iaabot namin sa inyo sa abot ng aming makakaya.